Napansin ko bahing ng bahing si baby pagka-uwi namin galing center after niyang mabaksin. 3 months and a half na nga pala si baby dito at third dose na niya nung mga kailangan niyang vaccine sa center. Actually natutuwa pa nga ako pagka-uwi namin kasi hindi siya umiiyak, hindi namamaga yung legs niya, hindi din namumula. Nagagalaw din niya yung paa niya before kasi yung una't pangalawang vaccine niya. Kapag nagagalaw yung paa niya, umiiyak talaga siya. Pero dito sa pangatlo, ayan, nakita niyo naman, ginagalaw niya pero hindi naman siya umiiyak. Tuloy-tuloy nga yung pagbahing ni baby kaya ang ginawa ko, binidyohan ko siya na may ilaw para makita kung may sipon ba or merong nakabara doon. Pero okay naman siya, ayan, masigla naman siya. Kitang-kita niyo yung posisyon niya, grabe, yun yung gusto niyang posisyon. Pag tinanggal mo yan, pag inalis mo sa ganyang posisyon, iiyak siya. Ewan ko ba, ang weird ng batang ito. Nakatulog siya after, tapos pagkagising niya, dun siya umiyak, dun yata namaga yung paa niya or dun sumakit yung mga legs niya. Kaya ayun, maghapon din kami nagkargahan. Nung hindi ko na kaya, pinahawak ko kay mama, so to the rescue yung nanay ko, tapos nakita ko na parang may tumutulong sipon kay baby. Pagkakita ko ng sipon niya, medyo natakot ako. Yun, napraning na naman ako. Baka kasi napabaksin ko siya ng sinisipon at inuubo. Yan, no, kita nyo na videohan ko pa yung sipon niya na lumalabas. Nagchat ako agad kay mister. Sabi ko, ipa-check up namin siya. Ayoko lumala yung sipon at ubo niya. Meron siyang parang, yung ubo kasi niya parang nasasamid, ganun lang. Hindi yung ubo talaga na parang may plema or may halak, ganun. Nakakapraning kasi yung mga napapanood ko sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, yung mga simpleng ubot sipon ng mga anak nila na pabayaan, tapos nagiging pneumonia, tapos na-hospital sila. So kung ano-ano na yung mga pumapasok sa isipan ko, kaya sabi ko, ipa-check up na natin ito. Kaya naman natin, may budget naman tayo para kay baby, kaya i-go na natin. Kitang-kita sa mata ni baby na meron siyang nararamdaman, yun nga yung sipon niya. Tapos yung ubo naman, konting-konti lang, wala namang plema or wala namang something, pero kailangan pa rin ipa-check up. Actually, sinabihan ako na bumili ng ganitong gamot para nga daw kay baby, para matanggal yung sipon niya. Pero ayoko kasi mag-self-medicate. Since baby pa nga siya, gusto ko kung ano yung sasabihin ng pedya niya, yun yung susundin namin. Chinek naman agad ni doktora yung dibdib niya, tapos yung likuran niya, kasi nga sabi ko sinisipon siya, natatakot ako baka lumala or medyo malala yung sipon. So sabi niya allergy lang naman daw, hindi siya malala, wala ding halak or walang baradong ilong na nangyayari. Kasi nga iniisip ko din baka malala yung sipon at ubo niya tapos napabaksin ko. Since bawal ngang ipabaksin kapag merong nararamdaman yung bata or meron siyang lagnat, sipon, ubo or meron siyang sakit before mo ipabaksin. Binigyan nga kami ng gamot ni doktora para sa sipon at ubo. Sabi niya allergy lang siya kaya ito lang yung gamot na binigay niya. Kung sakaling lumala, pwede naman kami bumalik para mabigyan niya ng ibang gamot. Pagka-uwi namin, pinainom ko agad ng gamot si baby. Yung binigay ni doktora, pinainom ko. Tapos kinabukasan din. Ito na nga yung morning. Pinapainom ko siya ulit ng gamot. Kaso nga lang medyo challenging kasi ayaw niya ng gamot. Alam ko hindi lang naman ako yung nahihirapan sa pagpapainom ng gamot. Siya din nahihirapan kasi ayaw niya yung lasa. Buti na lang allergy lang talaga siya kasi pagkainom niya ng gamot kinabukasan, ito nga araw na ito, nawala na yung sipon niya. So meron pang konting ubo. Kung makikita niyo dito, may kulangot na naman si baby. Bumili ako ng tiny buds na ganito, yung may pang scoop. Yan yung pinagtatanggal ko ng kulangot kay baby. Mabait naman siya pag tinatanggalan. Tignan ninyo, tuwang-tuwa pa siya. Gustong-gusto niyang tinatanggalan ng kulangot sa ilong.